Master ang demonyo sa packaging, repackaging. Same sense, iba-iba yung packaging. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pero iba-iba yung packaging, iba-iba yung style. Sabi ko nga sa church, kapag ang demonyo ay dumating sa'yo na mukhang demonyo, most likely guni-guni mo lang yun, or wala talaga siyang respeto sa'yo. Kung ang nakakita mo mga white lady, mga duwende, mga kapre, kung yun ang ano mo, mga aswang, mga bagat, mga multo, sabihin natin demonyo yan. Pero sa totoo lang, parang parlor tricks lang yan. Ang tunay na atake ng demonyo ay hindi mo mararamdaman. Hindi siya automatically nakakatakot. Usually, ganito mag-atake ng demonyo. Bigyan kita ng example. Magbabasa ka ng Bible, bigla kang aantukin. Gusto mo pumunta sa church, pero minawatunahin ko muna yung assignment ko. Next week na lang. Oh, napakasimple, di ba? Kasi ang hanap niya, in front of you, parang okay naman siya, parang practical siya. Next week na lang, next week na lang. That is more dangerous. He doesn't come to you with a big, massive bunch of deception. He tries to steal your soul with 1,000 little lies. Maliliit. Hindi mo alam. Inumove niya ng direksyon ng buhay mo. Next thing you know, wala ka ng gana sa Diyos, hindi ka na nag-pray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, wala ka ng gana sa mga fellowship, hindi ka na pupunta sa church. Wala ka na, ang heart mo malayo na sa Panginoon. Isa sasabihin niyo, may dapat ka pang tapusin na project ko. So, hindi siya necessarily, alam mo ang demonyo, hindi lang kasalanan ang weapon niya, carnality. Ang tool ni Lord, kasi spirit siya, ang ginagamit niya, spirit din. Anong ginagamit ni Lord? The Word of God. John 16:63, the words I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang tool ng Diyos para buhayin tayo at iligtas tayo is the Word of God. Kasi spirit siya, spirit na ginagamit niya. Ang tool ng demonyo, spirit siya, pero ang ginagamit niya is ang flesh. Carnality. Ang ginagamit ng demonyo ay flesh. Ang ginagamit ng Diyos ay spirit, ang ginagamit ng demonyo ay flesh. Na pag sinabi natin desires of the flesh, hindi ibig sabihin kasalanan. Carnality is not necessarily sin. All sin is carnal, but not all carnality is sin. Like to eat is carnal, meaning of the flesh. To sleep is carnal, it's of the flesh. Pero master ng demonyo yan. Ginagamit niya yung para sa'yo, parang kailangan ko to mag-me time muna ako kasi linggo ngayon. Sinood muna ako ng sine, linggo ngayon pumunta ka sa church. Linggo ngayon magbasa ka ng Bible. Linggo ngayon maminap ka ng lugar kung saan ka magpupunta sa Panginoon. Konting slight deviations, but that's how you attack. So I agree with what you said.